Naipon na talaga yung mga videos dito sa cellphone ko. As much as I want na maging consistent nga sa pagbablog, ay super busy naman ako dito sa loob ng bahay. Hi everyone! Pasensya na talaga kapag hindi ako nakakapag-upload ng mga videos. As in, super busy talaga ako sa gawaing bahay. Isa pa, may pinagkakaabalahan din kasi ako ngayon. Marami akong mga personal lakads at may mga nilalakad na mga papers. Kaya talagang halos wala na nga akong time sa pagbablog at sa pag-i-edit ng videos. Hanggang sa natambak-tambak na lang dito. Isa pa, super hands-on din talaga ako kay Ate Cheska ngayon. Nasa special class nga siya. Kahit marami silang activities, homeworks, at mga kailangang i-hands-on sa kanya. Itong video na to ay medyo matagal-tagal na nga rin. Sayang naman kaya inedit ko na nga lang din. Bilang isang single mom sa dalawang mga anak ko, halos hindi ko na talaga mapagkasya yung oras ko. Oras sa pag-aasikaso sa kanila, mga gawaing bahay, at yung iba ay diskarte na nga lang din. Diskarte kung paano magkaroon ng pera kasi kahit anong gawin ko, hindi talaga sasapat yung binibigay ng tatay nila. At para mapunan nga yung pagkukulang, kailangan kong dumiskarte sa maraming paraan. Andyan yung nagtitinda ako ng mga sarili naming tanim na gulay, at yung mga ganito, lutong merienda. At matinding pagbabudget talaga yung ginagawa ko. Hindi pa rin kasi ako makabalik-balik dun sa banana chips production ko. Gawa ng supply ng bananas dito sa amin ay medyo may kamahalan pa rin. Nasa recovery stage pa rin kasi yung mga puno ng banana dito sa amin. Gawa nung bagyo nung nakaraang taon. Hindi ko pa rin kasi talaga afford yung per kilo ng banana dito. Syempre lahat ng raw materials ay ko-consider ko bago makabalik. Marami pa rin sa akin nag-PPM. Lalong-lalo na yung mga pabalik ng abroad. Dinadala kasi nila pampasalubong. Ini-explain ko na lang sa kanila na sobrang mahal nga talaga yung raw bananas ngayon. Hindi naman pwede yung mag-produce ako, tapos wala naman akong kikitain o di kaya tabla lang. Yun yung reason kung bakit nag-stop operation muna ako. Isa pa, ayaw ko din i-take risk yung quality ng product ko. Hindi lang kasi basta saging yung ginagawa ko. Kumbaga, yung saging ko ay may qualifications din. May isang variety ng saging na yun lang talaga yung pwede kong gamitin. At dahil nga naka-temporary stop yung production ko, nag-isip ako ng mga paraan kung paano nga ako kikita. At dahil dito nga ako sa loob ng bahay, ito nga yung naisipan ko. Gumagawa nga ako ng lumpiang toge at itong hinahanda ko ngayon ay order na. Ito yung lumpiang toge na ready to cook dahil nga dadalhin to sa Manila. 40 pieces yata yung order nila neto. Bawat pack ay may 10 pieces. Yung mga ganitong orders, mas pabor na nga sa akin dahil less oil at less gasol na rin. And compared dun sa fried lumpiang toge, mas mababa nga yung presyo neto. Kung sa tingin natin ay simpleng-simple nga lang tong ginagawa ko, alam nyo bang malaking tulong na rin to sa amin? Kaya nitong mga nagdaang mga araw ay talagang wala na akong oras sa pagbablog. Pero alam nyo, miss na miss ko pa rin yung pag-voice over. Naging libangan ko na rin talaga kasi to. At masaya ako kapag nakakapag-inspire ako ng mga tao. Alam ko simple lang tong mga sinishare ko, pero alam ko kahit papaano ay may nai-inspire din ako. Especially sa mga kagaya kong single parent na struggling hanggang ngayon. Alam nyo, kahit nakakaranas tayo ng ganito, yung medyo kapos, medyo stress, pero hindi laging ganito. Tandaan lang natin na lahat ng mga nararanasan natin ngayon, gaano man yan kahirap, gaano man yan kabigat, ay may nakalaan na magandang bukas para sa atin. O siya, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli!